bumibilis ang Philippine inflation sa 37% noong Marso, habang ang bigas ay tumataas ng mas malapit sa kanilang pinakamataas ng taas sa loob ng 15 na taon. Biansi reports. Pilipinas na ang inflation rate noong Marso ay bumilis sa 37% na mas mataas kaysa sa nakaraang buwan, na nagdala ng average na taon sa 3.3% sa ngayon. Sinabi ng PSA na ang pangunahing driver ay bigas sa mga presyo ng pagkain at non-alcoholic beverage, transport at restaurant at accommodation services. Isang malaking alahanin para sa PSA ang presyo ng bigas na nakikita ang pagtaas ng uso. Ma'am, sa tingin niyo, bakit nataas ang presyo ng ating bigas? Mataas yung ating world price of rice, ang presyo ng palay kasi tumaas, kaya that's one major factor kung bakit ang presyo ng bigas ay tumaas. Ang rice inflation ay malapit na sa pinakamataas na antas na huling naitala noong 2009. Pero yung ating bigas ay pataas ng pataas, so ngayon yung current natin inflation lahat ay nakita para sa bigas ay 24.4%. Ang pinakamataas noong Pebrero 2009, ito ay naitala sa 24.6%, kaya medyo malapit na tayo. Range ng presyo ng bigas kada kilo para sa regular milled at milled rice ay tumaas ng mahigit 10 kada kilo kumpara noong nakaraang taon. The Philippine Agriculture Department gayunpaman pinangako ng pinakamabuting hakbang na magpapababa ng presyo ng bigas. Sinabi ng ahensya na patuloy ang pagbaba ng presyo ng stable grain na ito at ibang lugar simula noong Enero, patuloy din itong nag-aangkat ng bigas para matiyak ang stable na supply. So, patuloy ang ating programa dito sa ating mga palay. I-expect din natin na mas maganda ang level na production natin, bagamat nandyan pa rin ang epekto ng inyo. Ang mga presyo ng mga karne ay tumataas din kapag ang mga nanininda sa merkado ay nararamdaman ang kurot ng pagtaas ng mga presyo at ilang mga customer ay bumili na ngayon ng mas maliit na bahagi sa halip, habang ang ilang mga produkto ay maaring napanatili ang kanilang mga presyo ngunit ang kalidad ay mas maliit. Para ni Muting, anong taas man ang presyo sa karne karon? Mahal mo po ang buhi, baboy. Mahal ang palit na mo sa buhi. Nga baboy, 200 ang kilo. Munang mahal po ang karne. Sa tingin ko, yung dating presyo ng bigas na kinukuha namin, ganun pa rin, pero yung quality parang humina, bumaba yung quality. Ganun talaga pagkat wala ng mataas na ang palay, mataas na rin ang bigas. Sa totoo lang, sobrang mabagal yon. Wala talagang, hindi kami kumikita talaga, minsan aburado pa. Ang babala ng PSA na tumaas ang presyo ay maaring tumaas pa hanggang bandang Hulyo, ngunit ikinatuwa din ng ahensya na malaman na hindi lahat ng presyo ay tumaas. Mga presyo yung sausage, yung mga flour, bread, and other sweet products, fish, and other seafoods. Negatibo talaga yung Meron din dito mga oils and fats, and negative din yun. So, bumababa na rin yung mga presyo, saka yung mga gulay, tubers, at iba pa. Sinabi ng National Economic Development Authority na naghahanda pa rin ang gobyerno para sa posibleng epekto ng El Nino at La Nina sa agrikultura na maaring magtaas ng presyo para doon. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paghahanap ng inflation ay maaari pa rin bumilis sa susunod na 2 quarter dahil sa posibleng mas mataas na dahilan sa mga pagkain, transportasyon at kuryente, pati na rin ang planong dagdag sahod. Nagbabalita, Jen de los Reyes, Lady of Lourdes News. Nagbabalita, Yancy Pujutan, Lady of Lourdes News.